So ayun guys, ito na no. So nilagyan natin siya ng konting designs kasi maganda nga siyang pan-display. Then may light effects din yan. So pag nilagyan mo ng light effects, ito siya. Good morning guys. Nung nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo kung paano mag-refine ng silver. At nakita natin yung pag-form ng silver crystals. Diba? Then, binuo natin siya as silver popcorn and silver nuggets. Ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo is copper refining, or what we call this in exact word is crystallizing copper. Now, we will be doing copper crystals sa pamamagitan ng paggamit natin ng anode at ng cathode. Siyempre, we cannot do that without charging. So, we will be using also a charger. Ngayon guys, nag-prepare na ako ng gagamitin natin. Yan. This one will be used for will be used as cathode, no? So dito magfo-form yung dito natin ipapagrow yung copper crystals sa gagamitin natin. So when we say cathode, yun yung negative side ng ating charger. So the anode will be the positive one. So sa paggamit naman natin ng anode, ang gagamitin natin is also a copper na makapal. Kasi yung anode na yan, pag kinukuha nyo yung electrolytes from copper, from dissolved copper sulfate, kinakain yung anode natin, yung copper. Then the electrolytes will be transferred to the cathode here. Dito siya mag-grow. So yun guys, mag-prepare tayo ng copper sulfate na dissolved. I-dissolve natin. So, meron ako dito na copper sulfate na dissolved. Pero I think this will be kulang. So, magdadagdag ulit tayo, no? This one is copper sulfate. So, lagyan natin to. Dito natin siya, guys, kasi mas malapad to. Yun, enough na siguro. Then, ito yung gagamitin natin kasi may copper na rin to. Ito yung gagamitin natin pantunaw. So, transfer na natin yan. Okay. So, enough na siguro yan, na yan. Then, tunawin lang natin. Tunawin natin yung copper sulfate kasi meron siya mga buo-buo. Yan, nakikita natin siyempre merong ibang may mga lumulutang na siguro mga contaminants. So ayan guys, natunaw na natin siya. Ito yung ating cathode. Then ito yung anode, no? This is also a copper. Pero makapal siya. Para hindi masyadong kainin nung sulfate. Yung hindi siya malusaw, no? Pero parang mababa yata. Or dapat yata nakalubog pa ng konti. So ang gagawin natin is dagdagan natin ng ayan guys, kukunti lang yung nakalubog.
Sana at least kalahati. So, we need to add more water siguro. Okay? So, ayun guys. Ito yung gagamitin natin. No? Na charger. Converter charger siya. So, yung green. Itong green. This is the positive side. Dito natin ilalagay yung anode. And yung negative side, i-connect natin dito sa cathode. In which, yung copper crystals dito mag-grow. Crystallizing copper takes a long time. Hindi siya po pwedeng mabilisan. So, from time to time, i-check na lang natin yung growth, yung pag-grow ng copper crystals. So, maybe we will try to make this process for at least 2 days or 3 days. Yun. So, ngayon guys, i-connect na natin siya. Dito ko siya ipopwesto eh. At dito ko rin siya i-observe. So, na-connect na natin yung sa cathode. Then, we will connect now the anode. So, ayun guys, isasaksak na natin siya. Then, dapat kasi, no, ang charger natin is yung may selector. Kumbaga, kasi usually ang ginagamit na voltage nito is just 1 voltage lang. So, 1 volt lang. So, pero yung ganito kasing klase na converter charger, ang pinakamababa nito is 3 volts. So, gagamit tayo ng 3 volts kasi yun yung pinakamababa, hindi na natin mababaan. Kaya lang, ang ginawa natin para hindi masyadong malakas, hindi makain ng kuryente kahit malakas yan na 3 volts, gumamit tayo ng mas makapal na anode. Yun yung paraan na ginawa natin. Kasi kung magiging manipis yung anode natin, using 3 volts, baka tunawin niya kaagad. Okay? So, yun, naisaksak na natin. Charge lang natin siya. We will turn it on now. Alright. So, naka-on na siya. Ngayon, from time to time, i-check ko na lang kung ano yung development. Okay guys? So ayun guys, after 2 days na nakababad yung cathode natin dito sa pagbubuo natin ng copper crystals. So ito na yung nakikita nating development niya. So meron ng mga kumakapit. As I have said, this is a very slow process. Kung talagang patutubuin mo yan na malaki, it will take months. Ganon. So, ngayon, ito na tayo. 2 days. No, medyo malakas yung ginamit natin na voltage. Nasa 3 volts tayo. Pero usually dapat 0.5 lang. Pero kaya naman kasi makapal yung ginamit nating cathode saka anode. Actually, yung anode natin is nagkaroon na ng nag-break na. So, bumagsak. Yun, nalusaw na. Makapal na yan. Pero nalusaw niya pa rin. Kasi medyo malakas nga yung volts na dumadaloy.
So nagdagdag rin ako ng ng copper sulfate para I just tried it para mas malaki yung maging crystals. Yan. So yan na siya ngayon. Ganda, di ba guys? Yan. Ayun, kung titingnan natin dito sa kabilang side. Yan siya guys, yung kumikislap na yan. Yun yung mga nabubuo. So siguro weeks pa pwede ko na siyang ilabas. 1 linggo pa. A week na lang. So kung iaangat natin siya just to check it. Yan siya guys. Pure copper na yan. So yun guys, may kita natin medyo lumalaki na at dumadami. So kung i-observe mabuti, tingnan mo yung reaction ng flow, yung flow nung pagmasdan mo yung liquid. So ayan guys, tumutubo na. Nagkakaroon na tayo ng corals, no? Ayan. Sa loob ng 1 linggo, guys, maganda na yan. So, from time to time, re-record natin siya. Alright. Third day na nung ating project na copper purification. So, ngayon, eto na siya, guys. Para siyang mga corals na tumutubo doon sa copper cathode. So, slowly, pero napakaganda nung nagiging result. Yan, guys, kahapon medyo maliliit pa yan. Pero ngayon, malaki na. Tumutubo na siya, So, siguro in 1 week, pwede na natin siyang i-finalize. Yan. So, kung iangat natin, yan siya guys. Ganda, di ba? Meron siyang mga sanga-sanga. Yun, balik ko ulit. So we still have
days. Yan. Para tingnan pa natin yung magiging development or improvement niya. Kung dadami pa siya, lalaki pa, ganun. Okay. Day 4 ng aking project. So, ayan na siya ngayon. Ayan. Those are copper crystals na tumutubo. Yung liquid niya is copper sulfate. Then of course, to-charge natin yan nung anode. So, ngayon, nasa day 4 na. Yan na yung kanyang development. Yan, malalaki na guys. Humahaba na. Medyo malabo lang. So, yan siya ngayon. So, kung iaangat natin siya. Wow. They look like corals. Yan na. Yun guys, after 4 days, ito na yung ating project. So, napakahaba niya na. Siguro mga 2 days na lang, pwede na natin siyang iahon. Ito yung isang side. Guys, mahaba na oh. Those are copper crystals. Yan. Copper wire yan. Doon siya kumakapit. So yung kabilang side is yun. So ayan na guys, nung inahon natin siya doon sa copper sulfate. So yan yung naging tubo niya. Para siyang corals. Yan. Yan yung growth niya in 4 days. So kung gagawin nating months, napakalago niyan. Medyo ano na rin siya, no? Makislap. Lalo na pag nilagay natin yan doon sa pag ipipreserve natin. Pag nakababad siya, lalo siyang kikislap. Matatanggal yung medyo itim-itim na yun sa mga dulo-dulo niya. Yan, matatanggal yan. So, yun. Ilalagay natin siya sa magandang lalagyan. Yung po pwede siyang maging pan-display. Alright. So, ilipat natin guys.
ayun guys, oh. Yan na yung copper crystals natin. So, yun, oh, ang ganda niya sa ilalim, oh. So, yan, malinaw sa ilalim. Kitang-kita natin. So, nilagyan ko lang ng konting designs. Yun, para mas lalo siyang maging maganda. Yan. O pwede siyang pan-design. Diba? Pan-display. Yan, o. Parang gold, no? Yan, makislap siya, makintab. Yan. So, ginawa natin yan. 4 days natin siyang naka-charge. So, nung first day, maliit pa. Then, second, nakita natin yung development day by day. So, ngayon, yung final day, eto na siya in 4 days. So, ang ganda niya na. Yun lang. Ganda, oh. Parang gold, no? Parang nasa Avatar. Avatar, Oo, eh. no? Yan, para kang nasa pelikula ng Avatar. Yan. Okay ba, guys? Mag-stress ka, tingnan mo lang yan, no? Okay. Yun yung ibabaw niya. Yung sa may yellow. Yun, so nakatubo pa rin yung mga copper natin. Yan, kitang-kita natin yung kislap, kinang ng copper crystals. Yan. So pag nilagyan mo ng light effects, ito siya. Ayun guys. So maganda siyang pan-display. Yan. May bubbling effects din siya. Then nilagyan natin ng mga stones sa ilalim. Then yun sa ibabaw niya is yung mga crystals na nakalutang. Ayun, yun. Karugtong na nasa ilalim. So, okay guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. At meron tayong natutunan kahit konting kaalaman. Okay? Hanggang dito na lang. Bye-bye.